Are you blessed? Amen! Amen! Yung mga na-bless nga po, isa nga pong mainit na palakpak po para sa ating Diyos. Wow! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos po natin siyang haranain, hayaan naman po natin na ang Panginoon po ang magipag-usap sa atin sa hapong ito. Tinatawagan po ang kanyang gagamitin, ang kanyang messenger sa hapong ito, Bishop Chilton. God bless po. Isang malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Napakasarap pong umawit, magpuri po sa ating Panginoon na ibigay natin yung ating best para po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pag-awitan ng mga awiting mahalangin. Papuri tayo na magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Ang ating pong teksto ay nabasa na po kanina sa aklat ng Philippians chapter 1 verses 1 up to 6. At mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, the joy in serving God. Ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sino pong nagagalak dito na naglilingkod sa Panginoon? Na out of millions of people, out of thousands of people dito sa bayan ng Quiapo, out of thousands people, hundreds dito po sa Barangay Sabet, out of thousands people sa bayan ng Rosales, isa po tayo sa mga tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kaya dapat lamang na tayo po ay magkaroon ng kagalakan habang tayo ay naglilingkod sa Diyos sapagkat yung tumawag po sa atin ay coming King of Kings and coming Lord of Lords. Amen! Kaya ikaw at ako bilang isang mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon, there's no room for us na tayo po ay magreklamo sa paglilingkod sa Panginoon. There's no room for us na tayo po ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Although na may mga ups and downs, may mga problems, may mga struggles na ating nararanasan, subalit andun pa rin yung kagalakan sa ating mga puso na alam natin nang tumawag sa atin, alam natin ng ating pinaglilingkuran, walang iba kundi ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa bingit ng kamatayan. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang talata pong ito ay sinulat po ni Apostol Pablo sa Church of Philippians. At isa po sa mga hinangaan na simbahan ay ito pong Filipos. Ito pong Church of Philippians or Filipos, ito po yung kauna-unahang church na itinayo o na pioneer ni Apostola Pablo. At ang lungsod po ng Filipos o Filipe, ito po ay matatagpuan sa rehiyon ng Macedonia na ngayon ito na po yung tinatawag na bahagi ng Greece. Isinilang bilang isang kolonya ng Roma ang Philippians, kaya maraming mamamayan dito na mga Romano. At itinuturing ng lungsod ng Philippians ay ito po ay gitna o daan ng kalakalan. So kumbaga, ito yung pinakasintro ng lahat. Lahat ng mga businessman, lahat ng mga klase ng mga mangangalakal, dito po ang kanilang daraanan. Kaya napakayaman po ang lungsod ng Philippi na tinatawag sa Ingles. Itinatagpo ni Apostol Pablo ang Philippians Church or Philippi Church sa kanyang ikalawang missionary journey. Wala pong mga sinaguga noon sa lugar ng Philippians, sa lugar ng Filipos, sa lungsod ng Filipos. Kaya si Pablo po ay nangangaral sa tabi ng mga ilog. Kasi ang mga ilog that time sa kanilang lugar ay turismo, tourist spot. Doon po
pinupuntahan, doon po ang pasyalan, doon po ang mga napakaraming tao, kaya doon po nangangaral si Apostola Pablo. Titingnan po natin yung unang naging miyembro ng Church of Philippians. Binibigyan ko lamang po kayo ng background. Ano ba itong Church of Philippians? Isa sa mga unang naging miyembro sa Church of Philippians ay ito pong si Lydia. Si Lydia po ay isang negosyante ng mga mamahaling tela mula po sa Thyatira. At siya po ay nakilala ni Apostol Pablo, binahaginan ni Apostol Pablo ng salita ng Panginoon, tinanggap ni Lydia ang salita ng Panginoon, tinanggap ni Lydia ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, at mula noon, hindi na lamang si Lydia ang naging miyembro ng Iglesia ng Filipos, kundi maging ang kanyang buong pamilya ay naging miyembro na po ng Church of Philippi. Pangalawa po na naging miyembro, ito pong isang aliping babae. Bagamat hindi po binanggit kung sino po itong babaeng ito, but ang babae pong ito po yung pinalaya mula sa demon possess. Nasa pangangaral ni Apostol Pablo, meron pong isang babaeng inalihan ng demonyo. Pinalayas ni Apostol Pablo ang demonyo sa katawan ng babaeng ito at lumayas ang demonyo, kaya ang babaeng ito ay nakakilala sa Panginoon, kaya naging miyembro ng Church of Philippians. So tingnan po natin na unti-unti na pong dumadami yung miyembro ng Church of Philippians. Pangatlo po na naging miyembro dito, yung bantay ng bilangguan. Nung si Pablo at Silas ay nakulong, hindi po sila nakulong dahil mayroon silang kasalanan. Nakulong sila dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. During that time, marami na hong naniniwala sa Panginoon. Sa pangangaral ng salita ng Panginoon ni Pablo. Kasama niya si Silas. Marami na hong mga nakukonvert na mga Romano. Kaya itong mga leaders ng mga Romano, natatakot na sila, mukhang mauubusan na tayo ng mga miyembro. Mukhang ang dami ng lumilipat kina Pablo at Silas. Kaya hinanapan nila ngayon ng butas kung papaano nila mahuhuli sina Pablo at Silas. Kaya nagkaroon ng pagbabawal ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Subalit ang sabi ni Pablo, we ought to be God rather than man. Ipinagbawal ng pangangaral ng salita ng Panginoon, pero anong sabi ni Pablo, mas mainam na susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Kasi mainit na mainit si Pablo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At sila po ay nakulong. At ang style ng pagkakakulong noon, sa kulungan natin ngayon, habang sila po ay nasa loob ng selda, yung kanila pong mga paa ay meron pa pong mga kadina. Nakakadina pa yung paa nila ni Silas. At ang sabi ng Biblia, kalagitnaan ng gabi, instead na magreklamo sina Pablo at Silas sa Panginoon, sa kanilang sinapit, sila po ay umaawit ng mga awiting makalangit sa Panginoon. Sila po ay nananalangin. At habang ang ibang mga preso naman ay nakikinig sa kanila at maging ang bantay ng kulungan. At that time, habang sila'y umaawit, habang sila'y nananalangin, biglang lumindol ng napakalakas. At nabuksan ang pintuan ng kulungan. Napatid ang tanikala ni Pablo at Silas. Kaya ang bantay ng kulungan, natakot siya na baka nakatakas ng mga nakakulong. Kaya mas mainam pang patayin na niya ang kanyang sarili. Dahil kapag ikaw ang bantay ng kulungan that time at may nakatakas, pahihirapan ka ng kanilang pamahalaan. Kaya ang ginawa ng bantay na ito, kinuha niyang kanyang tabak at plano niyang sasaksakin ang kanyang sarili. Ngunit sina Pablo at Silas ay sumigaw, "Wag! Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat."
Anong sabi? Tanong ng bantay, Ginoo, ano pong dapat kong gawin para ako'y maligtas? Sabi ni Apostol Pablo, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved and your household. Kaya dito po, once na ikaw ay niligtas, once na tinanggap mo yung kaligtasan ng Panginoon, hindi lang ikaw ang maliligtas, pati ang buong sambayanan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. So ito po yung naging miyembro ng Church of Philippos na sinulatan ni Apostol Pablo habang siya'y nasa loob ng kulungan. Ano ba yung katangian ng Iglesia ng Philippos? Ang katangian ng Iglesia ng Philippos ay mapagmahal at masigasig sa gawain ng Ebanghelyo. Mapagmahal po ang Church of Philippians at masigasig sila sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Isa sa mga pinakamatapat na taga-suporta ni Pablo. Ang Church of Philippians ay isa sa mga pinakamatapat na taga-suporta ni Apostol Pablo. Tumutulong sila sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pinansyal na tulong sa tuwing mayroon pong missionary journey si Pablo. Dahil kay Pablo, sa kanyang pagmimisyon, umalat ang mga iglesia sa bansang Asia Minor na hanggang nakarating sa iba't ibang dapok ng mundo because of Apostle Paul. At nangyari yon dahil meron pong unang iglesia na kanyang naitatag, ang Iglesia ng Philippians na masyadong matapat sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon, kaya pumalat ang gawain ng Panginoon. Pangatlong katangian ng Church of Philippians, kilala po sila sa kagalakan, kilala po sila na mayroong pagkakaisa, kilala sila na mayroong kababaang loob sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan. Kung titingnan po natin, babasahin po natin mabuti ang aklat ng Philippians, nakaranas ng matinding pagsubok ang Church of Philippians. But sa kabila ng naranasan nilang matinding pagsubok, andun yung kanilang kagalakan, andun yung kanilang pagkakaisa, andun yung kanilang kababaang loob, yung walang iwanan sa hirap. Hindi katulad ng mga panahon ngayon. Asan ka? Andito ako sa ere. Anong ginagawa mo dyan? Iniwan mo ako dito eh. So maraming nangiiwan sa ere ngayon. Pero ang Church of Philippians, walang nangyari sa kanila. Ano bang layunin ni Pablo? Bakit sinulatan niya ang mga taga-Pilipos? Una, nais ni Pablo na pasalamatan sila sa kanilang suporta sa kanya. Na kahit nakakulong na si Pablo, ang Church of Philippians nananatiling tapat sa Panginoon at nananatili pa rin sinusuportahan nila si Pablo sa pamamagitan ng panalangin. At kung pag-aaralan po nating mabuti, bagamat walang sinabi sa Biblia, common sense na lang, posible namang hindi nila dinalaw si Pablo sa kulungan. Kasi tapat na taga-suporta ang mga miyembro ng Philippians. Pangalawang layunin ni Pablo, hikayatin silang manatili sa pananampalataya at pagkakaisa. Kasi during that time, wala silang pastor. Nakakulong sila ni Silas. Kaya sinulatan niya sila na panatilihin ang kanilang pagkakaisa at pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, upang ipahayag ang kanyang kagalakan at tagumpay kay Kristo sa gitna ng paghihirap. At pangapat, upang balaan laban sa mga maling katuruan. Alam ni Pablo na marami nang lumalabas na maling katuruan, kaya sinulatan niya ang taga-Philippians para mawarningan sila tungkol sa maling katuruan at
tungkol sa mga kayabangan. Kasi ayaw ni Pablo na ang church na unang naitatag ay makuha ng kaaway. Kaya kahit nasa kulungan na siya, ganun na lamang ang kanyang pagmamahal sa Church of Philippians. Kaya bilang isang mananampalataya po, mga kapatid, dapat lamang na tayo po ay magkaroon ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon. How can we have a joy in serving God? Paano tayo magkaroon ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon? There are three things to know where the joy of a believer in Christ came from. Tatlong bagay na nais kong malaman natin kung saan nagmumula ang kagalakan natin habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Number 1, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus para sa mga taga-Filipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapanglingkod. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesucristo. Joy rooted in relationship. Ang kagalakan dapat nakaugat sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. We must know our identity as a believer in Christ. Kinakailangan ikaw at ako, kilalanin mo ang iyong pagkakakilanlan bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Isinulong ang national ID ng ating pamahalaan. Ang ibig sabihin lamang nun, yung national ID, marami yung mga Kristiyano noon, marami yung mga mananampalataya, mga pastor ang umuupo sa national ID. Dahil ang sabi nila, kapag meron ka ng national ID, wala ka nang may tatago. Madali ka na lamang hangilapin, madali na lamang malaman kung nasaan ka. But nagkakamali po sila. Hindi nila nakita the purpose of national ID ay para sa pagkakakilanlan mo bilang isang Pilipino. Kasi kung hindi ka Pilipino, hindi ka magkakaroon ng national ID. Kahit anumang ID, mga kapatid, is man kung ano pa man, andun naman lahat ng information mo. So, ibig sabihin, hindi lang national ID ang kukunin lahat ng information mo. Pati nga driver's license, aalamin yung information mo. Is ID, aalamin kung nasaan, kung lahat ng information mo. So, ang ibig sabihin nun, kailangan meron kang identity. Ganun po kahalaga yung identity. Now, as a Christian, kailangan alam mo kung ano yung identity mo sa harapan ng Panginoon. Ano pong sinasabi sa ating teksto na identity natin? Ang sabi po dito, tayo po, ang sabi niya, mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo. Unang identity natin bilang mananampalataya, we are servants of Christ. Ang ibig sabihin ng servants of Christ, we belong to Jesus. We live under the authority of God and faithfully serve the mission. Kapag sinabi natin servants of Christ, it describes a deep commitment to follow, to obey, and represent Christ in every area of our life. Ang mga servants, hindi lang mga pastor, hindi lang mga ministro, hindi lamang mga reverend, hindi lamang mga bishops, but all of Christians na tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. You are servants of Christ. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo,
you are servants of Christ. Pangalawa na identity natin, we are saints of Christ. Kapag sinabi nating saints, they are the ordinary Christians. In the New Testament, saints refers to all believers, not a selective few. Hindi kailangan dumaan ka ng pagsusuri para itanghal kang santo. Ngayon pa lamang, santo ka na sa harapan ng Panginoon. Amen? Dapat malaman natin na yung identity mo, that you are a servant of God, you are a saint of Christ. Banal ka sa harapan ng Panginoon. And our joy must be grounded in God's grace and sustain His peace. Lagi po natin tandaan yun. Bakit nagkakaroon tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon? Because joy in relationship. Joy rooted in relationship. Kung wala kang relasyon sa Panginoon, wala kang kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Kung hindi malalim ang relasyon mo sa Panginoon, puro reklamo ang maririnig mula sa iyo. Pero pag malalim ang relasyon mo sa Panginoon, whatever situation na maranasan mo sa buhay, meron kang kagalakan. Kasi nalaman mo yung identity mo as a believer of Christ na ikaw ay servants ni Kristo at ikaw ay saints ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, sa verse 3 to 5, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y mananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Joy in partnership. Kagalakan sa pakikisama sa kapwa mananampalataya. Ano pong sabi ni kapatid ng Pablo? I thank the Lord when I remember you. Joy in remembrance. Sino pong nagagalak, nagpapasalamat sa Panginoon kapag naaalala niya ang kapatid niya sa Panginoon? O yung iba ay, ano magbagit ng kinagan na daytan? Please lang. Agburburang kitaharap numangit ko kay tanganagan na, please lang. Kapatid, kahit sino pa man yan, na naging kapatid mo sa Panginoon, sa tuwing maalala mo ang kanyang pangalan, meron man siyang ginawa sa iyo na hindi maganda, pasalamatan mo ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagkakaroon ng kagalakan si Pablo habang naaalala niya yung mga mananampalataya sa Church of Philippians. Sana sa ating po, kapag maalala natin si Sister Iya, salamat Panginoon sa buhay niya. Amen? Kapag naalala natin si Pastora Ami, salamat Panginoon sa buhay ni Pastora Ami. Kapag naalala natin si Pastora Luta, salamat Panginoon sa buhay ni Pastora Luta. Hindi siya madamot, laging nagpapakain. Laging nagpakainom ng kape. Kapag maalala mo yung buhay ni Pastora Marvin, salamat Panginoon sa buhay ni Pastora Marvin. Nagbibigay siya ng mga chocolates. Hindi yung pag may naalala ka,
palagi ko pinarami na kanya na tao. Alam niyo ho, isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na pinanggalingan kong pinagpastoran itong simbahan. Kasi sa tuwing pupunta ako doon, na-witness yan ni Pastor Anisli. Parang ako pa rin yung pastor nila, ang turing nila sa akin. Sa loob ng 6 na taon na pagsasama namin, hanggang ngayon, hindi maputol-putol yung pagmamahal nila sa akin. Kahapon, andun ako, dumalo ng kanilang 12th church anniversary. Nung nakita ko, 12 years. Kasi, mula nung maling nabuksan ng church na yan, hanggang ngayon, hindi na muling nagsara. Pero nakakalungkot sa mga ibang churches, sa mga ibang lugar na pinuntahan ko, yung isang pinayuner natin na gawain ng Panginoon, alam nyo ho, ang nakakalungkot, binura na nila ang aking pangalan, ni ayaw na nilang maalala ang aking pangalan. Nakakalungkot po yung mga ganon na naging bahagi ka ng gawain ng Panginoon, but time will come. Kinalimutan ka na nila. Ayaw na nilang maalala yung pangalan mo. Sana wala pong ganon sa atin. Amen? Maging kakulat tayo ng Church of Filipos. Pasalamatan natin ng Panginoon tuwing may maalala tayo na kapatid natin sa Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng kapatid kong ito. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi ako naging strong. Amen? Pangalawa, joy comes from gospel-centered relationship. Paul is filled with joy whenever he thinks of the Philippians. Kapag sinabi nating partnership, participation. Ang mga miyembro ng Philippians, they are not spectator, but they are co-laborers in spreading the gospel. Hindi lamang sila nag-aantay, wow, ang galing ni Pastor, wow, ang galing ni Pastora. Wow, mas magaling ay yung isang pastora. But silang lahat ay kumikilos para ipahayag ang salita ng Panginoon. Ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi lamang trabaho ng pastor, but trabaho ng bawat mananampalataya. Amen? Tinanggap natin ng walang bayad ang Ebanghelyo ng Panginoon. Tinanggap natin ng walang bayad ang kaligtasan ng Panginoon. So dapat lamang ibahagi mo din yung kaligtasan tinanggap mo. Ibahagi mo din yung salita ng ating Panginoon. The Philippians church members are the faithful partners of Apostle Paul in the ministry. They are committed in the ministry of God. Malala niyo ba na sa pangalawang missionary journey ni Apostol Pablo, tinanggihan na niya si John Mark. Huwag nang isama si John Mark, sabi ni Pablo. Kaya nagkaroon ng pagtatalo si Pablo at saka si Bernabe. Si Bernabe, pinsan niya kasi si John Mark. Ayaw na kasing isama ni Pablo si John Mark kasi sa unang mission ni Pablo, nang iwan si John Mark, iniwan niya si Pablo. Kaya sa pangalawang mission ni Pablo, gustong sumama ulit ni John Mark, ayaw na ni Pablo. Kaya nung tinanggihan na ni Pablo, nagkaroon sila ng pagtatalo-talo. Kaya pumunta si Pablo mag-isa sa mission. Hindi na rin sumama si Bernabe. At ang ginawa ni Bernabe, pumunta rin sa ibang lugar para mag-mission at isinama niya si John Mark na kanyang pinsan. Pero kalaunan, sinabi rin ni Pablo na isama ninyo si John Mark.
Kasi malaking katulungan siya sa gawain ng Panginoon. Tingnan ho natin na, bagamat nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng pagtatalo, pero at the end, nagkaroon ng settlement. And then, tinignan din, kinilala din ni Pablo, yung kahalagahan ni John Mark sa gawain ng Panginoon. Kapatid, bawat isa po sa atin, mahalaga sa gawain ng Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo. Sige, harapin mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, mahalaga ka sa gawain ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag mong sabihin, kasla binaot ti ulag ti busis na tayo takakan mo. Huwag mong sabihin, para ron-ronot lang titugaw, dahil nakaabay mo. Huwag mong sabihin, nagrawot nga mga nagdatimakan, dahil nakaabay mo. Huwag mong sabihin, nakasadsadot, dahil nakaabay mo. Huwag mong sabihin, walang pakinabang yung katabi mo. Kapatid, lahat tayo pagdating sa gawain ng Panginoon, ikaw at ako ay mahalaga, ikaw at ako ay may pakinabang sa gawain ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kapag meron pong hindi pagkakaunawaan, it's normal po sa isang magkakapatid sa Panginoon, sa isang relasyon, normal lang na merong hindi pagkakaunawaan. Pero wag nating hayaan na yung hindi pagkakaunawaan na yan ang magsisira ng relasyon, ang manira ng relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon na hanggang masira, mawasak ang gawain ng Panginoon. Kundi yung ginawa ni Pablo, bagamat nagkaroon sila ng pagtatalo-talo ni na Bernabe, ni na John Mark, but at the end, silang ulit ay nagsama-sama sa gawain ng Panginoon. At kung titingnan natin, mas lumaganap ang salita ng Panginoon at mas maraming mga churches ang naipatayo because sa kanila pong pagkakaisa. Yung partnership, yung participation ng bawat isa po sa kanila. Amen? Kaya dito po sa City of God, Sabit, Puyapon, Nueva Ecija, napakahalaga po yung participation po natin ng bawat isa para po sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Na hindi po meron kayong misunderstanding, nagkaroon kayo ng discussion, nagkaroon kayo ng hindi pagkakunawaan ng kapatid mo sa Panginoon. Yun na yung dahilan para ikaw ay iiwan mo na siya, para ikaw ay pupunta sa iba. No, yun yung magiging dahilan para mas lalong maituwid, maitama, at mas mapaganda yung relationship bilang magkakapatid sa ating pong harapan ng Panginoon. Amen? Pag wala naman kasing misunderstanding, hindi natin nakikita yung kamalian, yung kahinaan ng bawat isa. Salamat sa mga misunderstanding. Dahil doon, nakikita natin yung strength, nakikita natin yung weaknesses, nakikita natin yung threat, at nakikita natin yung mga opportunities na dapat mas mapaganda po natin bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon. Sa pangapong malakas na palagpak sa Panginoon. Joy multiplies when we serve together in God's mission. Mas lalong mag-uumapaw ang kagalakan ng bawat isa kapag tayo po ay sama-sama na naglilingkod at gumagawa ng mga mission na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. And I thank the Lord dito sa City of God Sabit, Kuya Paul Nueva-Ecija. Kapag may mga gawain tayo sa labas, meron pong tagabuhat ng mga upuan. Meron pong taga-sit-up ng mga gamit. Meron pong mga taga-luto. May kanya-kanyang trabaho. Ibig sabihin, talaga,
na bawat isa po sa atin ay napakahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Ang tanong po dito, are you an active partner in the gospel or are you an observer? Joy grows when we serve God together. Sana hindi tayo observer, but we are an active partner in the ministry of City of God Mission Ministry. Sabi Kuya po, Nueva Ecija, Balintan Naway, Rosales, Pangasinan, Pugo, Sicilio, Santa Ignacia, Talak. Palakpakan natin ang pangatlo at ang panghuli para magkaroon tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa verse 6, ang sabi po dito, natitiyak pong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Joy in God's faithfulness. Kagalakan sa katapatan ng Panginoon. Joy is rooted in confidence, not circumstances. Ang ating kagalakan ay nakaangkla sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi sa mga sirkumstansya ng buhay. Kasi pag sirkumstansya, nakatuon ang ating kagalakan. Kung puro blessing ang natatamo mo, galak na galak ka. Pero pag problema na ang maranasan mo, mawawala na yung kagalakan. Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, then ang kagalakan mo mag-uumapaw mula sa gayabuturan ng iyong puso. Makikita po natin sa verse 6, ang sabi po dito, God begin the work. Ang Panginoon ang nagsimula ng Kanyang gawain. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos. Ang Diyos ang nagpasimula ng gawain. Ang Diyos ang nagpasimula ng gawain ng City of God dito po sa Sabit. Ang Diyos ang nagpasimula ng gawain ng Panginoon sa City of God, Balintan Naway, Rosales, Pangasinan. If God begin this work, then God will sustain it. Amen? Kung ang Diyos ang nagpasimula ng Kanyang gawain, then He will provide all the needs ng Kanyang gawain. Salamat sa Panginoon. Wala man tayong mga missionaries. Kasi we are not looking for missionaries. Ang mga missionaries that I am praying for, bawat isa po sa inyo, magiging missionary. Ibig sabihin, taga-suporta, matapat na taga-suporta sa gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala niya sa atin na nasa City of God dito po sa Northern Luzon. Amen? Pwede kang sumuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong panalangin. Hindi ka man makasama doon sa gawain, pray for them. Isama mo sa panalangin yung gawain ng Panginoon. Kung meron ka ng panahon, sumasama ka physically, pwede kang sumuporta yung pagsama-sama mo sa gawain ng Panginoon. At pwede ka rin sumuporta sa pamamagitan ng pinansyal na espiritu sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin kapag kumain kayo, ay, singilin mo ang Diyos. Hindi naman pwedeng pupunta ka sa gasoline station, maggagas ka, wala kang pambayad, sasabihin mo, by faith, singilin mo ang Diyos. Baka ididimanda ka pa. Pero bawat isa po sa atin, pwede po tayong sumuporta sa gawain ng ating Panginoon. Ako po'y nalulungkot sa mga pastors na naghahanap ng mga missionaries nila sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, para lamang matulungan sila sa gawain ng Panginoon. But ang sabi po dito ng Apostol Pablo,
Ako'y may confidence, sabi niya, ako'y nagtitiwala na ang gawain pinasimulan ng Panginoon. Siya ang magpo-provide ng pangangailangan ng gawain na yan ng Panginoon. Pangalawa, if God began that work, He will complete that work. Napakaliwanag yung sinabi niya, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Tatapusin ng Diyos ang gawain yan. He will complete that work. Seed of God, sabi ko yan po ni Lesia, 2 years. Running to 3 years old. Seed of God, Balintang Naway, Rosales, Pangasinan, 1 year old, running to 2 years old. Pero kung hindi tayo magsama-sama para suportahan ng mga gawain ito, kapatid, walang patutunuhan ang mga gawain ng Panginoon. Kumbaga, sama-sama sa gawain ng Panginoon. Joy rooted in God's promise. This promise gives us peace. This promise gives us hope. And this promise gives us lasting joy through all the seasons ng ating buhay. Ang tanong, are you trusting in God's ongoing work in your life? Or nagtitiwala ka lang sa mga bagay na nakikita mo? Kapatid, pagtiwalaan natin ng lubusan ang ating Panginoon. Joy in the Lord is not based on our feelings or circumstances, but based in our identity in Christ, our unity in the gospel mission, our confidence in God's perfect work. We must rejoice kung ano man tayo sa harapan ng Panginoon. We must engage fully in the gospel, in the propagating of the gospel of Christ. Meron tayong mga local churches na kinamibilangan. Maging bahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Trust God that He is still working and He won't stop until the job is done. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Meron pa siyang gagawin sa iyo. Itigil lang siyang gagawa sa buhay mo pag natapos na ang bagay na nais gawin sa iyo ng Diyos. Tayo na pong lahat ay tumayo. Sa hapong ito, naway magkaroon tayo ng kalalatan sa paglilingkod sa Panginoon. Makita natin yung kahalagahan ng bawat isa sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Oh, worship Jesus. Hallelujah. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa salahin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, ay buti mo sa akin. Kapatid,
Tayo po ay bahagi sa katawan ni Kristo. Bawat isa po sa atin ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Hiniling ko nga po yung 4 na pastora dito po sa harap. Pumunta po dito sa harap. Yung 4 pong mga pastora. Hallelujah. Yan po. Ito pong nakikita nyo nito. Sila po ay licensed minister ng Seed of God. Binigyan nila yung kanilang sarili na magtrabaho sa gawain ng Panginoon without any salary. Walang anumang tinatanggap. Nagtitiwala lamang sila sa Panginoon. Kami, hindi namin kaya kung wala po kayo na magbabakas ng mga members. Hindi po bawat membro lumating po dito po sa likod ng ating mga pastors. Tawag po, lahat po tayo, lapit po tayo sa likod ng ating mga pastors. Hallelujah. Kung kayo po na mga miyembro nangangailangan ng panalangin ng mga pastor, mas lalong kami po na mga pastor nangangailangan ng panalangin. Hindi po kami mga superman. Meron din po kami mga kahinaan. Meron din po kami mga problema. Personal, family problem. Pero hindi namin kaya mas habi sa inyo. Kasi tinitingnan nyo kami, tinitingnan nyo kami. Pero kayong mga members, kaya nyo magsabi sa amin ng lahat ng inyong mga problema. Kapag kayo nanghihina, pinapalakas namin kayo. Pinagpipoy namin kayo. Sana this time, makita natin yung suporta natin sa mga lingkod ng Panginoon na itinalaga niya sa atin sa sinutan. Suportahan natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Suportahan natin sila sa pamamagitan ng pagsama sa mga gawain ng Panginoon. Suportahan natin sila sa pamamagitan ng pinansyal kung ikaw ay nakakaangat ng buhay at nais mong sumuporta sa pamamagitan ng pinansyal. Hallelujah. Pwede bang itaas natin mga members ang ating mga kamay? Ipatuloy tayo man ganito naghangato ng imatay kadagitoy nga papasto. We are all servants of God. We are all sons of God. We are all co-laborers in the gospel of God, in the vineyard of God. Kailangan ng bawat isang support. Panginoon, sa hapong ito, salamat sa inyong masalita na pinakita mo sa amin ng bawat isa po ng miyembro ng Seed of God. Sabi ko po, Seed of God, balikan na may Rosales, Pangasinan. Pinakita mo ang kahalagahan ng bawat isa po sa amin. Panginoon, narito ang mga lingkod mo na itinalaga under the Seed of God. Panginoon, nagmi-ministeryo sila without any financial support from the organization. Tinanggap nila ang hamon, Panginoon, na sila'y mag-ministry. Lord, mayroon din po kaming mga kahinan bilang mga pastor, bilang isang tao. Ang aming kahilingan, banal na Espiritu. Patuloy mo kaming tulungan. Puspusin na yung kapangyarihan. Narito din po, Panginoon, ang mga membro. Nakataas ang kanilang mga kamay. Nakakuon sa mga lingkod mo. Panginoon, tulungan mo ang bawat miyembro. Nanawa, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng participation sa iyong gawain. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga miyembrong ito, Panginoon, na sila po
ay tumugon sa iyong panawagan na maging bahagi ng iyong iglesia. We pray, O God, that you will continue to bless in every one of us. Patuloy mo kaming bigkisin ng isang pag-ibig, isang espiritu, isang pagmamahal na nagmumula po sa inyong Panginoon upang anumang sakuna, anumang sirkonstansya ng aming mabuhay, wala pong mahulog, wala pong maiiwan sa amin, kundi kami po ay patuloy na sama-sama na maglingkod sa iyo, patuloy na sama-sama na ipagayaan ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo bawat isa. Pagpalain ang bawat isa ng Diyos. Gabayan mo ang bawat isa. Salamat sa buhay ng iyong ating kongreso. Salamat sa buhay ng mga members, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga musicians. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.